Good day, class. My name is Joshua D. Guzman. Ang tatalakayin natin ngayon is ang safety ng 3D printer P1S. Ang una natin kailangan gawin ay kailangan stable yung pag-printan natin para hindi masira yung ating object. Pangalawa, kailangan malayo sa tubig yung ating 3D printer. Kasi pwedeng madulot na masira, magka-electrical circuit, gano'n. Then, pagtapos natin mag-print sa 3D printer is, kailangan, huwag muna natin tatanggalin agad yung build plate. Dito siya. Itong build plate ko kasi, sobrang init pa nito. At saka, huwag natin hawakan yung nozzle dito. Kasi sobrang init ng nozzle na yan. Pwede kang mapasok. Tsaka, dapat may alam ka rin kung paano ito i-gamitin. Yun lang. Good day everyone. My name is Joshua D. Guzman. I am the operator of Bambulab P1S with Automatic Material System. In this video, we will go to introduce the 3D printer we use to fabricate our product, Softmon, the Bambulab P1S. As well as its parts, components, function, and operation. These are the main parts of 3D printer Bambulab P1S. AMS stands for Automatic Material System that allows for multicolor and multi-material printing by automatic switching between different filaments during a print job. This is where the printer status, control, speed, temperature are displayed. It allows manual adjustment. How to load the filament in AMS. Open the cover. Load the filament. Push the pin lock to upward. Insert the tip of the filament to the hole and automatically feeds. Repeat the step with the remaining filaments. Good day, I'm Lawrence Chavez and I'm here to demonstrate you how to bind the Bambulab P1S to Bamboo Studio and Bamboo Handy. Bamboo Handy. Natatanong natin paano ma-download ang Bamboo Handy through our mobile devices. So kung naka-iOS ka, tulad nito, punta ka sa App Store, i-search na lang natin Bamboo Handy. Lalabas na siya dyan. Then, pwede mo na siyang ma-download. Then, after you download it, open mo siya. Then, you can easily bind your Bamboo Handy to the printer. So, natatanong din natin, sa iOS lang ba pwedeng gumamit ng Bamboo Handy? No. Pwede din natin itong gamitin sa mga Android devices. Just punta lang tayo sa Play Store and downloadable naman ito. So, dito, pag natapos na natin i-download yung Bamboo Handy natin, make sure na yung ginawa nating account is connected siya, same sa Bamboo Handy and the Bamboo Studio. Then, add ko lang, important factors din nito na yung ating internet connection is iisa sila from Bamboo Handy and Bamboo Studio. As you notice, meron tayong ginagamit na dalawang application, which is the Bamboo Handy and the Bamboo Studio. Ano nga ba yung Bamboo Studio? First, para magkaroon tayo ng Bamboo Studio, you need to open in browser and search the Bamboo Lab software.
search natin. Then makikita natin dito Bamboo Lab software. Then it depends kung ano yung gagamitin natin. It's naka Mac tayo o naka Windows. So as naka Windows tayo. So click nyo lang yan and then mada-download nyo na. Then after nyo ma-download, ito na siya. This is the Bamboo Studio. Ang Bamboo Studio, dito tayo makakapag-slice at makaka-import ng mga STL objects. Like yung design natin from CAD, dito natin may import, and dito din tayo pwedeng mag-slice. How to bind your 3D printer to your Bamboo Handy app. So una, pindutin natin yung bind printer. Then scan natin. So makikita natin sa screen ng 3D printer natin, hanapin natin dito yung account. So account, nakikita natin not logged in. Pindutin natin siya. Then may lalabas na QR code. Then sa Bamboo Handy, scan natin siya. Then wait lang natin for binding connection. Then after natin mabind, lalabas dito, select your Wi-Fi. So dapat yung Wi-Fi natin is parehas sila. From select natin. Then after natin mabind and ma-connect sa same network, so lalabas dito successful. So yung Bamboo Handy natin is connected na siya sa ating Bamboo Lab P1S. Tutorial on manual bed calibration. Una, punta tayo sa settings. Then sa settings, makikita natin dito, calibration. So sabi dito, it may takes about 26 minutes. So, sa calibration, this is a bed leveling procedure should be done only if you notice an inaccuracy in the bed leveling. So, before tayo mag-proceed sa bed leveling procedure, it is important to prepare the printer. Ensure that the nozzle is clean and free from any filament on the tip. If needed, hit the nozzle and wipe the nozzle to ensure it's clean. Check the bed leveling knobs and ensure they are correctly tightened. So, kapag okay itong lahat, proceed tayo sa bed calibration. Pindutin natin yung yes. Then, makikita natin dito, auto-calibrating. So, successful siya. Then, after matapos yung bed calibration, so makikita natin sa screen, calibration completed. Then, press OK lang natin. Then, okay na. It's already done. Mix calibration. So, dito, ika-calibrate natin yung filament. When do you need flow dynamics calibration? Bakit natin siya ina-calibrate? So, una, kapag naglagay tayo ng bagong filament dito sa ating AMS. Then, the second is, kapag yung nozzle natin, pinalitan na natin ng bago. Yung nozzle natin na ginagamit dito is 0.04. So, ayun, after we finish the flow dynamics calibration, napapansin nyo dito, 100% na. Next lang natin siya. Next, then dito, factor of K. Dito, sinasabi, find the line with the most uniform thickness. Dito, makikita natin sa 3D printer natin yung na-print na flow dynamics calibration. Tanggalin natin siya sa bed. Then dito napapansin nyo, may value siya 0, 0.01, 0.02. Pipiliin natin dyan yung pinakamagandang layer line.
So, kung ano napapansin nyo, alin ba yung pinakamaganda? 0.02. So, nakita na natin kung ano yung pinakamagandang layer lines, which is 0.02. So, input natin siya dito sa factor K. 0.02. Then, finish. Flow Dynamics calibration results has been saved to the printer. Just okay. And then yun, calibrated na yung ating flow dynamics. Calibration. Dito sa flow rate calibration, kinakalibrate natin yung ating surface quality. Kung yung napapansin natin sa paulit-ulit na print, yung surface quality natin is rough na or uneven na poor surface. So, yun. So, dito sa full rate calibration, paano siya? Una, pinutin lang natin yung manual calibration sa ibaba. Then, next, ito, calibration type, complete calibration. Pag complete calibration, yun yung mismong settings natin dun sa, slicing. Then, sa fine calibration naman, based on tayo dun sa flow ratio. Kung dun sa slice settings natin, in-adjust natin yung flow ratio, then dito, pwede din natin ma-adjust to. Then dito sa nozzle diameter, katulad lang sa flow dynamics, mamimili lang tayo kung ano yung ginagamit natin na nozzle diameter. Then sa plate, ganun din, textured ba or smooth. So yung gamit natin dito is textured plate. Then sa filament for calibration, so ayun, mamimili din tayo kung anong filament yung ating gagamitin. So select natin si A1, then calibrate. Sending print job to the cloud service. So, sinesend na niya yung ating print job to the 3D printer. So, wait lang natin. So, dito pinapakita kung ano yung resulta ng ating flow rate. Dito, may 0, negative 1. Yan yung result yan yung magiging result kapag na-print na dito sa 3D printer. Hintayin lang natin mag 100%. After natin matapos yung flow rate calibration, next lang natin dito. Then, please find the object that is seamless and has the best smoothness. Type in the number block below. So dito, malalaman natin kung alin dito yung sa number dito, kung alin yung pinakamaganda. Makikita natin yan dito sa ating finish printed flow rate. Kung napapansin nyo, yung 0, negative 1, negative 3. Dito, mamimili tayo kung ano yung pinakamaganda sa kanila. Sa tingin nyo guys, ano yung pinakamaganda sa kanila? Okay, negative 1. So, dito, isi-set natin siya to negative 1. Then, finish lang natin. Then, okay. Then, sabi dito, once na matapos natin yung flow rate calibration, makita natin dito, please find the object that is seamless and has the best smoothness. So, dito, fill lang natin kung ano yung pinakamagandang surface. Malalaman natin yan dito sa finish flow rate calibrated. Dito, titingnan natin, pipiliin natin dyan kung ano ba yung pinaka-smooth. So, may 1, negative 1, negative 2, hanggang negative 7. So, dito, napapansin nyo, pinakamaganda is negative 1. Then, sasalang natin siya dito. Smoothest top surface, negative 1. Then, finish. Flow rate calibration result has been saved to preset. Then, press OK. Then, okay na. It's goods na tayo lahat in terms of flow dynamics and flow rate calibration. How to import STL file from the Bamboo Studio. So, una, ano nga ba yung STL? STL stands for stereolithography, which means a 3D file format that represent the surface geometry of a three-dimensional object using a triangular meshes. The first step is to open your drafting software. So dito, ang ginagamit namin is AutoCAD. Open lang natin yung ating AutoCAD.
After natin ma-open yung ating drafting software, dito, we simply create a 3-dimensional object. After we create a 3-dimensional object, dito, punta lang tayo sa home, then hanapin natin yung export, then sa export, may makikita tayong other formats, then dito sa other formats, kung napapansin natin yung ating file type, it automatically turn into a STL file. Baguhin lang natin yung pangalan. Then, click save. Then, click lang natin yung ating object. Then, press enter. Then, it automatically save into a STL file. Create our 3-dimensional object and save it into a STL file. The next step is to open our Bamboo Studio. After we open the Bamboo Studio, punta lang tayo dito sa prepare. Then, makikita natin dito sa topmost corner, meron dito mga tools. Pindutin lang natin itong add or control L for add project. Then, hanapin lang natin yung ating na-save na STL file. After we upload our STL file, kung napapansin nyo, yung ating object, it's automatically lay on our build plate. Dito sa left side, makikita natin dito yung mga print settings and slicing parameters. You can adjust it quality, strength, speed, or if you need a support in your object. Then, after natin ma-adjust yung ating print settings and our slicing parameters, you can easily slice it or slice your object. Then after you slice, makikita natin dito kung gaano karami yung ating ma-consume na filament, and then kung gaano kabigat yung ating object. Also, kung gaano katagal siya i-print. It takes 15 minutes and 48 seconds. Then after you see your slicing result, just click print plate and the G codes will automatically send it to the Bamboo Lab P1S. That's all. On how to print multicolor. So first, add project tayo. Add tayo ng STL. So dito, example natin. Nandito na siya agad. Then the next one is, kung nakikita niyo din sa project filaments, mag-a-add tayo. Kung ilan yung filament na nasa AMS natin, ganun din yung i-add natin dito sa project filament. So sa ating AMS, meron tayong 4. Add tayong 4. 1, 2, 3, 4. So sa A1, dito natin makikita kung ano yung nakasalpak dun sa AMS1 natin. Then sa A2, sa A1 natin, gumamit tayo ng dito. Pili natin kung anong brand ng pili ginamit natin. Polylight PLA. Then anong kulay niya? Kulay red. Tama. Okay. Then sa A2 natin, yung A2 natin is ABS. Polymaker din siya. But ABS. Ang color niya is white. Then sa A3, Polylight din. Then ang kulay niya is matte beige. Then sa A4 is itong A4 natin is bamboo filament. So PLA basic. Kailangan natin malaman kung ano yung ginamit natin na filament. Ano yung maker ng ating filament, then ano kulay. Then pagkatapos natin ma-set na yung ating mga project filaments, just click the object. Then punta tayo dito, may makikita tayo ditong color painting. Yun. Dito sa filaments, makikita natin na 4 kasi 4 yung ating project filaments from the AMS. Meron tayong red, white, matte beige, and green.
dito sa color painting, meron tayong mga tool types. Una, meron tayong circle. Pwede nating ma-adjust yung circle size niya. Kunyari, kinuha ko yung circle, pwede nating kulayan yung yung top surface niya. Kung green yung na-select natin, pwede nating kulayan. So, yun. Natin. Then, dito naman sa sphere, itong sphere, paras lang siya ng circle. At pinagkaiba niya, yung circle from top surface lang. But sa sphere, pwede siyang so ito, tool type ng sphere, ginagamit ito, applicable to sa mga concave objects. So, para ma-feel siya, rapidly feel, so dito, sphere, kinds of tool type, kadalasan ginagamit siya sa mga concave objects para properly fill yung ating pagka-color. And ito naman, triangle, yung ating pag-paint ng color, kadalasan ginagamit siya sa mga geometrical shapes like edge, mga edge nito, sample dito, yan. So yun. Then the next one is the height range. So dito sa height range, malalaman natin kung gaano ba kataas yung range ng ating color na gagamitin. Example, click ko siya dito, then i-drag ko pataas, then all green na sila. Next is the fill. Dito sa fill, you can easily select you want to color. For example, yung top surface lang ng ating mga letter, yung edge nila, yan. So dito, naka-note dito, so yung filament natin, yung A2 natin o yung Polylite ABS is nakaka-apekto to sa ating multi-filament. Bakit? Kasi kapag nag-print tayo ng lahat PLA and isang ABS, nakaka-apekto yung ABS sa pabago-bago ng temperature, because yung ating ABS may sarili siyang temperature, nozzle temperature. It affects can cause nozzle clogging. Kaya Nasapak na yung ay, after you customize your color in your 3D object, so dito natapos na natin. So makikita natin dito ano ba tong box na to. This is the prime tower. Ang purpose nito, during a filament change, kumbaga pinupurge ito yung old color to ensure a smooth color transition. So hindi ito mawawala. Then pagkatapos nyan, na-place na natin, you can easily slice it. Then pagkatapos natin ma-slice, proceed tayo sa print plate. Then andyan nakalagay yung filament nating magagamit, tatlo, A1, A3, and A4. And then send it to the printer. Then ganun lang yung process ulit. Good day everyone, my name is Erickson Mundido. So today, i-discuss natin is about maintenance ng Bambu 3D printer P1S. So dito, ang first step natin is tanggalin natin itong cover para malinis natin. So dito, sa nozzle natin, ito yung cage. So dapat, bago natin ito galawin o linisan, patayin muna natin yung power button niya para maayos natin na ma-maintenance. So nakabukas pa siya, papatayin ko muna. So dahil patay na siya, pwede natin siyang galawin kasi patay na yung makina niya o kaya yung machine. So dahil patay na siya, pwede natin tong linisan gamit ang tissue at alcohol. So dito lang, papahid lang natin yan dito para matanggal natin yung mga dust. Kaya niyan, may mga dust siya. Dito rin sa ilalim. Also dito.
Tapos, okay dito sa kabila rin. Once na satisfied na kayo sa linis, okay, proceed na tayo sa second step. Ang next step natin is ilinisan natin tong ano niya dito, pinaka bottom niya kasi sobrang dami may excess dyan. So may kita nyo, ang daming excess, dahilan din yan ng quality defect natin kasi once na nag-on yung pan, yung ibang dust umaakyat papuntang object, kaya nagkukos yun ng bad print quality. So ito, dahil sinabi ko, linisan natin, kailangan din itong linisan. Tanggalin natin yung mga dust. So ito, okay na to. Kunting linis na lang. So once na satisfied ka na sa linis niya, proceed na tayo sa pangatlo. So next natin is itong bed plate. Ang gagawin natin dito sa bed plate, dahil natatanggal naman siya, para sa bilis siya malinis, tanggalin muna natin. So ito siyang bed plate. So nakikita nyo, marami siyang dust, dami siyang dumi. Kabilaan yan. So lilinisan natin yan. Gamit din ng alcohol at tissue. Gradual lang, gently lang, para maiwasan natin yung scratch. Yan din, sa kabila lang din. Ginagawa natin to para kada print natin is maganda yung kapit ng filament kahit wala ng glue. So next tayo is balik naman natin itong plate. Bago pala natin balik is make sure natin na malinis din to. So yan, balik na natin siya. Bago natin siya balik, make sure natin na naka-align siya kasi pag di yan naka-align, magkukos yan ng wiggle. Kaya dapat ayusin natin yung paglagay ng print plate, ng bed plate. So may kita nyo, ito yung ano niya, pantay na siya. So okay na yan. So next natin is i-maintenance natin yung grease netong pinagbabaan ng Zate. So para mag-maintenance niyan, nilalagyan to ng grease every 3 months. So ang printer na to, ginagamit pa lang namin siya, hindi pa siya umabot ng 3 months. Nagagamit pa lang namin siya mga 1 month pa lang, kaya di namin siya lalagyan ngayon. So papakita ko lang paano siya i-demonstrate. So kumuha ka lang ng konting neto ng grease na to. Papahid mo lang siya dito. Kabilaan na siya. Dito, kabilaan. So dito rin, kung makikita nyo, mayroon siya ditong tube. Dito, itong tube na to. Lalagyan din yan. Ganon din. Ganon din sa kabilang part dito, mayroon din. So yun lang. Ang next natin is ang nozzle. So paano natin siya lilinisan? So dito ang nozzle, ito yung pinaglalabasan niya ng filament. So dito, ang daming excess na natira na natuyo. Kaya tatanggalin natin yan. Napasok na natin itong panglinis niya. Though, kasi ito yung ginagamit lang naman to once na mga may senaryo na nagbara yung ginamit na filament. So gagamitan mo lang yan. Pupush mo lang yan ng up and down. So yan. Once na tapos na, so okay na yung nozzle natin. So dito, kung makikita nyo, dito yung function natin. Ito yung screen dito nagka-function yung 3D printer. So dito, punta muna tayo sa settings. Home. Punta tayo sa settings. So nasa settings na tayo. Punta lang dito tayo sa kabilang side. Baba lang natin. So dito makikita natin calibration. So ang calibration kasi ginagawa lang natin para mas maganda yung print quality ng ating object. So calibrate lang natin. So dito makikita nyo, calibration program may take about 26 minutes. Do you want to start calibration now? So kakalibrate natin siya.
So wait lang natin siya matapos mag-calibrate para once na nag-print tayo is maganda yung quality. Dito naman tayo. Ito yung dapat mini-maintain natin yung hose. Kasi once na may bali itong hose, hindi maayos yung flow ng filament dito sa printer. Once na may bali siya, mahirapan din siyang pumasok dito sa printer. Kaya dapat make sure natin na wala itong bali lagi at maayos yung daloy ng filament dito sa hose.